pag-asa, patuloy na dumudulog sa Diyos sa pamagitan ng patuloy na panalangin at laging nagpapasalamat sa Diyos. Yan ba ang ginagawa mo, minamahal kong kapatid, na sinasabi mong nananampalataya ka, na ngayon ay dumadaan ka ng pagsubok? Kanino ka nagtitiwala? Kanino mo pinapabaya ang pagsubok mo? Kanino mo sinusurrender yan? Kapatid, sa tao ba o sa Diyos? Yan. Kapag ikaw lumapit sa tao na hindi mananampalataya, pwede ka pang tulikaw. Kaya ang gawin mo, lumapit ka sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 11 verse 28? Hindi kayo lumapit, lahat ng natapagal, makakatagpo ng kapain. Amen. So, mga kapatid, sa patuloy po natin na panalangin at laging nagpapasalamat po sa Diyos, ang mga taong mananampalataya po na may liwanag ay nagiging liwanag sa tagal na kaluluwa ng marami. Sila ang nagiging liwanag sa nagugulumihanan po na isipan at puso. Yung taong gusto ng magpakamatay, nagiging liwanag po ang taong mananampalataya na dahil nasa kanyang liwanag ni Kristo. Ang kanilang simpleng pasasalamat sa Diyos sa kabila ng kanilang paghihirap na mas higit pa sa ating sariling mga paghihirap, ang nagbigay sa atin ng pagkakataong makita ang pagmamahal sa Diyos sa atin po, na makita ang pagmamahal po sa atin ng Diyos na madalas po pikit mata natin pinagsasawalang bahala. Ang daming ginagawa ng mabuti ng Diyos sa atin. Sabagay wala tayo sa liwanag, o kapag wala tayo sa liwanag, hindi natin ito madarama. Pikit mata natin pinagsasawalang bahala ang lahat ng kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Na natatanay tayo sa lumalaganap na kasamaan, natutokso tayo. Amen. Kaya nakakalungkot. Ito ba, mga kapatid, na lumalaganap ang kasamaan dahil nagpapasailalim ang marami sa kapangyarihan ng demonyo. Si Kristo ang ilaw ng mundo. Siya ang ating liwanag, ang kanyang mga aral, ang kanyang sariling buhay, at ang pag-aaral ng sarili, ang nagsisilbing ilaw at gabay natin sa buhay. Unawa mo ba yan, kapatid, na kung magpapasakop lang po tayo sa kapangyarihan ni Kristo, hindi tayo kailanman maliligaw ng landas. Isa lang po ang kanyang hiling, nanamit tayo sa kanyang salita. Naasahan po natin ang tapat na Diyos. Kapatid, ang nilayang mabuti itong katanungan na ito. Anong kadiliman sa buhay mo ang kailangan bigyang liwanag ng Panginoon? Dahil lahat po tayo may kadiliman sa buhay. Kapatid, ito ng panawagan ng Panginoon na napakabuti na lumapit na po tayo sa liwanag ng Panginoon at makakamit natin ang liwanag. Amen. Sa verse 37 ng ating gospel, hindi ako ang umahato sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang salibutan, kundi upang iligtas dito. Sa talata 47 po, binigyan din po ni Jesus ang layunin ng kanyang pagparito sa mundo. Sinabi niya po na hindi siya naparito upang hatulan ng mundo, kundi upang iligtas ito. So itinatampok po dito ang mission po ni Jesus na tubusin at makipagkasundo na nagpapakita ng pagmamahal at awa ng Diyos sa sangkatuan. Gayunpaman, kinikilala ni Jesus na magkakaroon ng paghatol sa mga tumatanggi sa Kanya at sa Kanyang mensahe po. Hahatulan ang sinang nakarinig, ngunit hindi tumanggap sa mga turo ni Jesus, ngunit hindi si Jesus mismo ang hahatol sa Kanya, pagkat hindi siya naparito upang umatol, kundi magligtas. Kaya ano po sabi sa 1 chapter 3 verse 17 to 18, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit pinatulan na
ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Amen? So, hindi naparito si Jesus sa sanlibutan upang hatulan ito, kundi upang iligtas. Kung hindi siya naparito, nahatulan sanang mamatay ang lahat ng tao. Ngunit ngayon ay wala nang hatol ang mga na kay Kristo Jesus. Dahil maliwanag sa Roma, chapter 8, verse 1, kaya nga hindi na tulang maparsan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So wala nang hatol po ang isang tao po na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Mayroon pang isang katotohanan dapat po natin maunawaan, mga minamahal kong kapatid. Nang pumarito po sa lupa si Kristo, may sumampalataya, merong hindi. Ang sumampalataya ay naligtas, ang hindi sumampalataya ay hinutulan. Katotohanan pa rin ito, mga minamahal kong kapatid, hanggang ngayon, sa kapanahunan. Kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, hindi ka maliligtas. Kaya, nang pumarito si Jesus sa sanlibutan, ang iba ay inutulan pagkat hindi sila nanalig sa kanyang mga salita. Sila na rin ang gumanap ng kanilang kapamakan. Kaya sabi nga sa 1 chapter 3 verse 80, hindi natulang maparusahan ang sumampalataya sa anak. Ngunit, pinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So sa parito po ni Kristo sa lupa, nagbukod ang mga sumampalataya at ang mga hindi sumampalataya. Kaya tingnan niyo po, sa kapanahunan natin, may sumasampalataya po sa Diyos at hindi sumasampalataya po. Tinutuya pa po at ang ating Panginoon Jesus po, hindi na po siya pinapaniwalaan, ay inaano pa po siya, ang tawag po dito, itinatakwil po siya at mga salitang hindi karapat-dapat po na iba to sa Panginoon. Kaya ang narinig po natin sa mga taon hindi sumasampalataya, mga kapatid. Amen? Na minsan nga po may nagtanong sa akin, bakit daw ako